Guys, naalala nyo yung kwento ko sa inyo dati sa video ko na nagka-problema ako sa papel ko? So, ito yung buong pangyayari guys, ikwento ko sa inyo. Ganito yon, isang araw, itong jowa ko, natawagan siya about sa akin, kung kilala ba raw ako. So, itong jowa ko, inexplain niya kung sino ako. Kasi sa kanya tumawag guys. So, ang tumawag sa kanya, yung border guard. Alam niyo naman siguro kung ano yung border guard, guys. So, yun nga, guys. Natawagan siya. So, ininbitahan akong pumunta doon. So, nag-take ako ng day off. So, ayun na nga ang nangyari. So, pumunta na ako doon sa border guard. Wala akong idea, guys, kung bakit. Pero alam nyo, umabot ako ng 6 hours doon. Umabot talaga ako ng 6 hours doon. Wala akong kain. Umaga hanggang tanghali, wala akong kain. Hanggang, anong oras kami doon? Siguro alas 3. Alas 3 ako nakalabas doon sa border guard. Ang dami nilang question sa akin. Tapos, ako parang, nasyak ako kung bakit. Anong nangyari, ganito, ganyan. Ayun ang sinabi nila sa akin, illegal kang pumunta dito sa Poland. Ha? Ay, paano nangyari yun na illegal akong pumunta dito sa Poland? Ganito, ganyan. Naghintay lang ako ng aking temporary resident card. Pero yung trabaho ko, ayun, magdadalawang taon na ako sa trabaho ko. Sinabi ko sa kanila yon na ganito, ganyan. Tapos, ang tagal nilang hinalungkat yung papel ko, guys. Yun pala guys, nagka-problema ako. Isang araw noon, sobrang iyak ko pagkalabas dun sa border guard. Pero never akong umiyak dun sa loob. Ang dami nilang question sa akin. Tapos yung babae, sinabi sa akin na ito ganyan. Alam mo yun, yung lalaki nagpakita pa sa akin ng baril yun. Na nilagyan niya ng bala. Sobrang takot ko. Sabi ko, ano to? Hindi ko malalaman kung anong nangyari. Wala akong idea bakit ganito, ganyan. So, yan na nga. Sinabi nila sa akin, illegal ako nandito. Ganyan. So, in-explain ko lahat yon. Naghintay ako ng temporary card ko dito sa Poland. Oo, inaamin ko, yung visa ko is tapos na. Na-expired na yung visa ko. Pero may isang company lang talaga akong nagtatrabaho. So, inasikaso ng company ko yung temporary card ko. So, in-explain ko sa kanilang ganito, ganyan. Pero hindi sila naniwala sa akin, guys. Na ganito, ganyan. Illegal kang pumunta dito. So, binigyan nila ako ng 7 days para maayos yun. So, ang nangyari, kailangan ko ng lawyer na para maayos nga yun, guys. So, grabe yung na-shock ako na wala akong idea. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko na ganito, ganyan. Pagkasabi nila sa akin na illegal ako dito, hindi ko na alam. Kasi sabi nila sa akin na pauwiin nila ako. Never ako makabalik dito sa part ng Europe. Kung saan man yan. Basta part ng Europe. Never akong babalik dito. O yun, parang tinakot nila ako na ganito, ganyan. Kasi nga illegal daw ako. Pero yun nga guys, sa awa ng Diyos natapos yun. Natapos yun yung problema ko dun sa papel. Kasi kaya pala nagka-problema ako guys dahil mali yung nasubmit, na mali yung spelling ng surname ko. Yun pala ang mali. Nagkamali lang, kumbaga nagkabaliktad lang siya. So, yun nga. Naayos na yun guys. So, may tumulong. May tumulong guys. Siyempre, masaya ako kasi may tumulong. Tumulong nga eh. After nun guys, so mga 1 week ata, mga 1 week, tumawag, yung tumulong nga sa papel ko para maayos yun, para hindi ako mapauwi sa Pilipinas. Ayun pala guys, may bayad. So na-shock na naman ako, nagka-problema na naman ako, hindi ko alam. Ano to? Sabi ko, bakit may bayad? Tulong nga yun eh. Kaya nga sinabing tulong, 'di ba? Kasi walang bayad yun. Yun pala, nag-expect ako na tulong talaga yun. Pero hindi pala guys. So ngayon talaga masasabi ko na walang tulong na walang bayad. Naiyak ako kasi
ayun, sa sobrang hirap kaya ng buhay. Tapos, ganun yung nangyari. Naging emotional tuloy ako. So, ayun, naayos. So, ngayon na naman, problema ko na naman. Kasi, magbabayad na naman ako. Natapos nga yung problema ko. Magbabayad na naman ako. Yun nga, mag-stay ka nga sa Poland, pero may problema pa rin talaga. Magbabayad ka. Dahil tinulungan akong mag-stay dito sa Poland. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, guys. Sorry naging emotional ako. Ang hindi ko maintindihan, wala pa akong TRC, wala pa akong temporary resident card. Tapos yun, magbabayad ako. Ang hirap kaya. Ang hirap kitain ng pera. Basta hindi ko in-expect talaga na ganun. So ngayon ko nalaman na walang tulong, walang tutulong sa iyo hanggat walang kapalit. So yan nga guys, para sa ating mga OFW na nandito sa Poland, paalala ko lang sa inyo kasi na-experience ko bago kayo tumanggap ng papel mula sa company nyo, i-check nyo mabuti. Check nyo mabuti yung name nyo. Kahit hindi nyo naintindihan kung ano yung nakarite doon. Kasi iba naman kasi kahit hindi nyo naintindihan, ayun, i-check nyo mabuti. Yun ang importante, yung pangalan nyo. Kailangan correct yun. Ayun. So, ngayon guys, natapos nga ako sa isang problema. Problema ko naman magbayad. Ay, grabe. Naging emotional tuloy ako. Sorry ha, kasi na-share ko lang lahat sa inyo. Ayan lang sa ganong problema. Isang linggo ko yun. Isang linggo namin inayos yung papel ko. Pabalik-balik ako, hindi na ako nakapasok ng trabaho kasi ayun nga, kailangan kong ayusin lahat ng papel ko. Tapos yun, yung boss ko, in-explain naman lahat na ganito, ganyan. Yun pala, yung mali yung name ko. So, ayun, naging emotional ako dun sa bayaran ko, guys. Kasi ang hirap. Ang hirap kaya kitain ng pera. So, yun lang. Para sa ating mga OFW na nandito sa Poland, lagi niyong tandaan, guys. I-check nyo lagi yung papers nyo. Kung correct yung name nyo. Ayun, i-check nyo nun bago kayo kung mali man, magreklamo kayo sa company nyo. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo kasi grabe talaga. Sobrang nangyari sa akin to. Umiyak talaga ako na, wow. Kasi, guys, sa dami kong napuntahan ng bansa, dito lang sa Poland ako nagkakaganyan, nagka-problema. Pumunta naman ako dito sa part ng Europe pero dito lang talaga sa Poland nagka-problema, sumabit yung papel ko. Kasi dahil galing sa company is mali yung right nila ng pangalan ko, nagkabaliktad. So, ayun. So, ngayon panibago na naman tayong kayod. Panibago tayong kayod dahil sa bayaran natin dyan. So, ayun, sana soon maging okay na lahat. Okay naman na lahat. So, hinihintay ko pa lang talaga yung temporary resident card ko dito. Kasi nag-submit kami ng panibagong requirements. Ayun, kasi nga na-refuse yun dahil sa nagka-problema. So, ayun guys, na-share ko lahat yung naging emotional lang ako dun sa bayaran. So, ayun lang, paalala ko lang sa ating mga OFW talaga. Lagi niyong tandaan, guys, i-check niyo mabuti yung mga name niyo. Kung correct ba yung pangalan niyo.
So, ayun lang. Thank you sa panood, guys. Maraming salamat. Bye!